Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 5 PM edition. Ex-Speaker Martin Romualdez, iimbitahan sa susunod na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Yan ang MBC TV Network News, ni Raymond Dad Paas. Magandang marinig mismo mula kay dating House Speaker Martin Romualdez ang kanyang paliwanag sa report na siyang nakabili at bago may-ari ng bahay na pinili sa number 30 Tamarin Street, South Forbes, Makati City. Ito ang paniniwala ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson kasunod ng pagluta ng pangalan ni Romualdez sa nakarang hearing ng Senate Blue Ribbon Committee. Sa susunod na hearing ay kanilang imbitahan ang dating Speaker at ipadadaan kay House Speaker Faustino Bogie D. III ang imbitasyon dahil hindi naman nila ito mapilit na dumalo dahil sa umiiral na interparliamentary courtesy. Iimbitahan din si Attorney Jose Raulito Paras ng Golden Fee Sand Holdings Corporation na siyang nakabili ng bahay. Si Paras ay humawak ng matataas na posisyon sa tatlong mga kumpanyang konektado kay Romualdez. Para kay Lacson, kung sasabihin ni Paras na siya ang bumili ng property, ay kailangan nitong patunayan sa Bureau of Internal Revenue BIR ang kanyang kakayahang bumili nito dahil hindi biro ang halaga ng bahay. Sa report na tinanggap ng senador ay nabenta ang bahay sa hindi bababa sa 1 bilyong piso. Magpapatawag din ito ng kinatawan ng Securities and Exchange Commission o SEC para makatulong na magbigay linaw. Noong Lunes ay humarap sa hearing ng Senate Blue Ribbon Committee ang dalawang empleyado ng nasabing bahay sa Makati. Doon nila inilahat na bigla ng pagpapalis sa kanila noong February 2024 at itinuro ang kontraktor na sa Pacifico, Pearly Discaya na siyang personal na nagtungo para sila ay paalisin. Siya umano ang nagsabing nagmamadali ang bago may-ari ng bahay na si Romualdez kaya ilang araw lang ang ibinigay sa kanilang palugit para lisanin ang bahay. Sabi ni Lacson, hindi pa man sapat ito para madiin sa flood control project si Romualdez, ngunit magandang lead para sa mga investigating agencies gaya ng Department of Justice at Ombudsman upang ito ay ipursigi. Sa pananalita ni Senador Amy Marcos sa media ay lagi nitong iginigit na malamya ang pagtrato ng Senate Blue Ribbon Committee sa mga ebidensya laban sa kanyang pinsan na si dating House Speaker Martin Romualdez. Resback naman lagi sa kanya ni Senador Lacson, dumalo siya sa hearing at kung may hawak siyang ebidensya, siya mismo ang dapat maglahad sa komite. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadbas ng DCR Rights, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Samantala, sa Metro Manila ngayon, bayanihan sa estero ng MMDA, isinagawa sa Calabingcuho River sa Valenzuela City ngayong araw. Nagsagawa ng clean-up drive ang Metropolitan Manila Development Authority sa Calabingcuho River sa Barangay Malanday, Valenzuela City kaninang umaga. Personal na sinaksihan nila MMDA General Manager Undersecretary Nicolas Torre III at Valenzuela City Mayor Wes Gatchalian ang paglilinis sa pangunguna ng MMDA Flood Control and Sewerage Management Office. Alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na layong ibsan ang pagbaha sa pamamagitan naman ng pag-aalis ng mga basura at bara sa daluyan ng tubig. Binigyang diin din ni Torre ang kahalagahan ng paglilinis at maintenance sa mga daluyan ng tubig, upang maiwasan ang pagbara na nagreresulta naman sa pagbaha. Dagdag pa niya, nasa 25 pangunahing estero pa sa buong Metro Manila, ang target nilang isailalim sa rehabilitasyon bago magtag-ulan ngayong taon. Ating alamin ang mga latest update mamayang alas 5:30 ng hapon, sa programang Metro Manila Ngayon, Afternoon Edition. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 5 PM edition. Samahan ninyo kami bukas, mula alas 9 ng umaga, hanggang alas 5 ng hapon. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.